Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng Kapampangan. Pag-uusapan natin yung mga tao na mga toxic, lalo na sa kasama natin sa trabaho. Ayan, bibigyan ko po kayo ng idea para maiwasan yung mga ganun na tao. Hindi natin maiwasan yan, lalo na sa mga Pinoy. May mga utak na talangka, di ba? Alam niyo po ba siguro kung ano yung talangka, di ba? Ilagay mo sa planggana yan. May isang talangkad na ililigtas ang kanyang sarili, tataas yan, at yung isang talangka, hihilahin kang pababa. Ganun po yung sinasabi ko sa inyo na yung mga tao na hindi masaya sa nagagawa ng kanyang kapwa na umangat siya at talagang papabagsakin ka. Lalo-lalo na yan sa mga katrabaho natin. Marami mga ganyan na mga tao. Gusto nila sila lang yung... May mga tao na gusto lang sila lang ang kumakabig. Hindi sila nagbibigay. Puro panggugulang, di ba? So, yan. Ito po yung paraan na dapat gawin sa toxic na katrabaho. Ito yung sasabihin ko po sa inyo. Ito po yung napag-aralan ko na narinig ko at nabasa ko rin sa libro at sa napanood ko yung ganito na kung ano yung gagawin natin na talagang ito na pag-aralan ko rin at napanood din sa YouTube na kapag ikaw ay napaligiran ng toxic na tao sa pinagtatrabahuan mo ay maaring umantong ito sa depression, anxiety, at insomnia. At siguradong makakaapekto ito sa mga projects at kalusugan ng mga tao. Sa kasamang palad, alam natin na na-common na magtrabaho kasama yung mga klase ng ganitong tao. Kaya nandito ako at naintindihan ko na naka-experience ka na ng ganito na at naka-encounter ng mga tao na toxic, ng mga katrabaho, kasama ang mga taong nahihigupin ang energy mo, yung lakas mo sa trabaho. At pasensya mo, di ba? Heto, ibibigay ko lang po sa inyo, ito napakasimple lang po, na dapat mong gawin kung meron kang toxic na katrabaho. Ito po, iwas lang po tayo sa mga tao na ganyan na toxic kasi talagang sisirain yung ano mo, yung mood mo. Kung ikaw ay seryoso sa trabaho mo, talagang guguluhin ka niya. Kung hindi siya masaya sa buhay niya, ikaw naman ay nakikita niya na umaangat ka, masaya ang buhay mo, babalisahin ka niya, guguluhin ka niya, sisirain ka niya, ichichismis ka niya. Kaya mag-iingat po kayo. Huwag kayong magpadala sa negativity kasi maraming mga tao na negatibo yung ibabagsak ka niya. Lalo na sa mga katrabaho natin. Imaginin mo, sasali ka sa bagong kumpanya, halimbawa, at winelcome ka ng mga katrabaho mo sa pamamagitan ng pagiging negatibo sa lahat ng mga bagay, hindi yun nakaka-motivate, di ba? Saksamang palad, ang isang katrabaho na punong-puno ng negativity sa katawan ay makaka-influensya sa buong team. May kasabihan nga na hindi lumulubog ang isang barko dahil sa tubig na nakapaligid nito. Lumulubog ang isang barko kapag nakapasok na ang tubig sa loob. Huwag mong hayaan na hilahin ka na pababa ng negativity ng katrabaho mo. Kailangan maging positibo ka palagi, lalo sa ginagawa mo. Kasi may mga tao na hihilahin ka nilang pababa, puro negatibo yung sasabihin sa'yo. Nasasabihin sa'yo na hindi mo kaya yan.
hindi mo alam yan. At ikaw naman, may despair ka, masisiraan ang loob mo, naiisipin mo na hindi mo kaya. May mga tao na ganun ng pag-ugali. Makisama ka sa mga kaibigan na meron kang mapapakinabangan, yung mga puro positibo na tuturuan ka sa mga mabubuting bagay. Makikita mo yan sa mga kaibigan, yung kanilang pananalita, sa kanilang mga gawa, at sa kanilang kilos. Di ba? Maraming mga ganun na kaibigan na dapat na alamin mo yung mga ugali nila. Di ba? Kailangan yung pakikisama natin sa kapwa natin, lalo-lalo na sa mga kaibigan natin. Mamili po tayo ng kaibigan. Dahil may mga kaibigan na akala mo totoo, kausap mo, pero pagtalikod mo, iba yung kanilang sinasabi, puro masasama sa'yo. Ito, isa pa, maging assertive na mga ideas mo. Maaaring maka-experience ka ng isang katrabaho mo na questionin ang mga lahat ng ideas o yung mga ginagawa mo sa kaharap natin sa trabaho para lang pagtripan ka o magmukha kang incompetent sa harap ng ibang katrabaho. Sa ganitong sitwasyon, itanong mo ang opinion niya o tanungin mo din ang inyong kasama sa mga katrabaho at ipaliwanag mo yung point of view mo sa isang assertive na paraan. Yung paraan na mapipilit mo sila sa idea mo, magmumukha kang isang leader at collaborative na professional kapag ganyan ang ginawa mo. Pakita mo sa kanila na ikaw yung team leader na gagalangin ka. Hindi yung paano ka gagalangin ng mga kasamahan mo. Kung ang ugali mo ay yung pinapakita mo sa kanila na yung halimbawa magkakatim kayo sa isang katrabaho o magkakasama kayo na ikaw ay team leader, halimbawa na lang. Dapat ikaw maging isang nangunguna, kailangan ipakita mo na mabuti para igalang ka. Kasi sa mga ganyan na tao, maraming na magkakatim na nag-aawayan, nagseselusan, nagsisiraan. Di ba? Naka-experience na ba kayo ng ganyan na mga tao? Kasi kung ikaw ay team leader, lalo-lalo na sa mga kasama mo, dapat neutral ka lang. Huwag kang kakampi sa isa, kakampi sa pangalawa, pangatlo, pang-apat. Kailangan both fair yan. Kung ano yung reklamo ng isa, pakinggan mo. Sa pangalawa, pangatlo, pang-apat, hindi yung isa lang ang papanigan mo. Kailangan ikaw rin, ipakita mo rin sa mga kasamahan mo na mabuti ka para galangin ka at para suportahan ka sa mga trabaho mo. Ganun. Para maging patas po yung pakikitungo natin sa mga katim natin. At para galangin ka rin at para yung mga ginagawa mo, gawin mong maging mabuti. Hindi yung ipapakita mo sa kanila kung ano yung halimbawa, meron kayong gagawin. Kailangan magkakasama kayo, hindi yung magsisikretuhan kayo, yung isa sinisikreto mo, yung tatlo hinahayaan mo lang. Kailangan lahat ng mga sikreto mo at lahat ng gagawin ninyo at lahat ng plano ninyo, iisa para magkasundo-sundo kayo. Di ba? Alamin mo ang mga limits at matutong tumanggi. Halimbawa, madalas ang mga toxic na katrabaho ay susubukan ka ng bigyan ng mga gawain hanggang sa matambakan ka at ma-burn out.
Kung matututunan mo ang scope na dapat na ginagawa mo, ay makakatulong ito sa iyo para tumindi sa mga bagong trabaho. Sa pamamagitan nito, maintindihan nila kung ano ang mga priorities mo bago sila lumapit sa iyo at bigyan ka ng panibagong trabaho. Hanggat maaari, subukan mong baliktarin ang sitwasyon. Darating yung panahon na makakadevelop ng toxic na ugali ng katrabaho mo dahil naiinggit ito sa iyo. Siguro, mas maganda ang performance mo sa trabaho o meron kang magandang pakikitungo sa mga kasama mo sa trabaho. May iba't ibang rason. Kung malalaman mo ang ganitong sitwasyon o yung ugali ng mga kasama mo, may mga idea na maintindihan mo kung bakit sila nate-threaten sa presensya mo at pwede kang gumawa ng paraan para mabawasan ang nararamdaman nila insecurities sa iyo. Sa ganitong sitwasyon, subukan mong turuan sila ng mga bagong bagay o kaya i-acknowledge mo sa harap ng mga kasama mo sa iyong mga katrabaho, di ba? Pwede itong makapagbigay ng mas magandang environment sa trabaho. Di ba? Set boundaries. Huwag kang magchismis. Panigurado na naka-encounter ka ng ganitong chismis sa pinagtatrabahuan mo, lalong sa malisyoso na chismis. May pag-aaral na nagsasabi na ang mga chismis na related sa trabaho at mga chismis na hindi related ay nagpapatunay na walang tiwala sa isa't isa ang mga empleyado. Pero ang katotohanan ay hindi natin alam ang tunay na nangyayari sa personal na buhay ng isang tao. Para maiwasan ang ganitong katrabaho, gumawa ka ng limit sa sarili mo at umiwas ka sa mga ganitong klase ng kwentuhan. Ito pa, huwag mong subukan abutin yung mga expectation nila na hindi makatotohanan. Kung may katrabaho ka na sinusubukan na pressure na mag-perform na kasing level nila, una, step back at suriin mo ang oras na mayroon ka, mga resources at mga taong tumutulong sa iyo. Kung maintindihan mo na ang pressure na ito ay masamang intention, iwasan mo maging action at magtrabaho ko sa pace na komportable ka at ipagpatuloy mo na mag-produce na ethical at magandang resulta. Ito isa pa, panatilihin na maging positibo sa pagdating sa trabaho. Mag-focus ka sa pagbuo ng kumpiyansa mo at alamin mo ang mga strengths at weakness mo. Alamin mo kung paano mag-i-improve ang pakikipag-engage mo sa ibang tao. Yun ang magiging susi sa iyong tagumpay at makakabuo ito ng matibay na networking. Palagi mong tandaan na hindi lahat ng mga tao ay toxic. Mag-focus ka sa pagiging positive at pahalagaan mo mga tao nagsusumikap para mag-grow as a professional at yung mga mabubuting tao. Ikaw, sa palagay mo, sino yung papanigan mo na gugustuhin mo yung makisama sa mga negativity o yung mga positivity? Yung mga positibo, di ba? Mas gusto mo yung mga positibo dahil yung mga positibo, yun yung mga tao na idadala ka sa mabuti at ikakaangat mo. Huwag tayo sumama sa mga tao na negatibo, lahat ng mga ginagawa nila kontra sa iyo. Ayan lang po guys, nasabi ko at na-share ko po sa inyo. Sana magustuhan ninyo po itong aking ibinahagi sa mga tao na toxic na dapat natin iwasan. So guys, yan, thanks for watching. Sana nag-enjoy po kayo. Pobreng Kapampangan ulit. At huwag niyo po kalilimutan i-subscribe ang aking YouTube, Pobreng Kapampangan. And click the bell button notifications para updated po kayo lahat sa lahat ng mga video na ina-upload ko. Maraming pong salamat. God bless po sa inyo lahat.